Okay, so magandang umaga guys. So hopefully wala namang masamang nangyari sa inyo or binaha. Stay lang kayo sa bahay kung kailangan. Ngayon ay July 23, 7 a.m. So tuloy-tuloy pa rin ang ulan, dala ng habagat. So hindi muna ako nag-video doon kasi wala naman tayong masisilungan kasi sira ang ating bubong. Pero continuous pa rin ako ng pagkuha ng mga lettuce natin doon. Nililipat ko dun sa garahe namin. So meron akong display. Yung ginagawa ko dito na inayos ko na. So napagdi-displayan ko na yun ng 12. Tapos meron pa akong additional na pang display doon na 12. So mga 24 lettuce yung nandun. Pero yung iba kasing lettuce doon is yung mga reject natin na nandito sa taas. So may mga natitira pa rin ako doon. So tingnan lang natin. Ayan o. Kita nyo ba? Ayan, may konti pang mga natitira. Actually, yung sa Master Blend, yun. Isa or dalawa pa lang nabawas ko doon. Pero marami pa yun. Maganda naman yung tubo nila. Pero kasi since nahaluan na sila ng tubig ulan, hindi ko na sila ina-expect na tumubo pa ulit. So, ang gusto ko lang pakita sa inyo, dahil 3 or 4 days na yatang medyo laging makulimlim, itong ganitong klaseng growth, yan. Mukhang okay, di ba? Pero leggy na yan para sa akin. Based sa experience ko. Kasi, ayan no. Kung mapapansin nyo, masyado nang humahaba tong dahon niya. Usually, hindi dapat siya ganyan eh. Especially dun sa kabila. Sa kabila, sa location 2 natin, yung 1/3 ko dun, napansin ko talaga na medyo naglilegi na siya. Kasi hindi ganun yung usual na growth ng mga alaga natin doon. So, hopefully, makabawi sila pag bumalik na ulit yung si Haring Araw magtuloy-tuloy na. So ganun pa rin naman dito. Ayan, may mga pak choy tayo dyan, may lettuce pa nga tayo dyan. Ang ganda rin ng tubo ng lettuce dito. Ayan. Anyway, ganito, pa-share ko lang sa inyo kung paano ako mag-prepare ng tubig. So hindi ko pa halo ng nutrient solution, tubig pa lang para sumingaw siya mamaya. Kasi hahaluan ko mamaya tanghali ng nutrient solution para hapon makapag-transfer na ako. Pero balak nga, parang ayaw ko muna mag-transfer kasi makulimlim pa. Mas magandang doon na lang siya sa indoor nursery up until siguro mga 14-15 days. Kasi 12 days old na siya ngayon eh. Para mas maganda yung buwelo niya pag lipat niya dito. Palagay ko kasi hindi siya matutuwa eh. Kasi nga makulimlim. Pero tingnan natin. And isa pang napansin ko doon, yung mga red lettuce natin na nandun, medyo mahina kasi yung dahon nila. Talagang bagsak sila dahil wala nang bubong eh. Lagi silang nauulanan eh. Bagsak talaga sila doon. So imagine mo pa kung sa lupa nakatanim yun, magkakaroon talaga ng fungus yung dahon nila. Kasi sayad na sila eh. So, ayun, sayad sila sa styrofoam doon kasi hindi naman tayo soil. So, ayan. Ito. Ang ginawa ko, since wala talaga mahanap na medyo mataas-taas na patungan, so yung, naalala niyo yung natin, DFT project, yun muna yung ginamit ko. Kasi wala na akong mahanap na medyo patungan eh. So, inangat lang natin siya ng mga 2 inches from the ground. Mga ganun lang ang estimate niyan. So, nilalagyan ko lang siya ng mga 2 liters of water para tingnan ko na siya yung lalim ng tubig, kung saan ba yung pantay, saan hindi. Dito walang tubig oh. So ibig sabihin, kailangan ko taasan ng konti yung part na to. So may mga patungan ako, yung mga retaso ng polycarbonate natin, yung iba ko pang gamit. So ginagamit ko yun para iangat yung kabilang side, para magpantay sila. Yun. Usually ganun lang naman. Yan. So far, doon kailangan kong iangat. Tapos dito naman, may konting tubig. Dito mas mababa. So, ibig sabihin ito, kailangan ko rin iangat. Although doon, mas malalim yung dito. So, hindi naman siya kailangan perfect na pantay. Pero, syempre, yun yung best. Ang ginagawa ko lang, medyo pantay. Hindi naman lugi yung kabila. Kasi, pag tinaasan natin ito ng tubig, makapansin mo, ito halos mapuno na, yun dito sakto lang. So iniiwasan ko yung gano'n hangga't maaari. Nung last time nga gano'n nangyari. So ayun, yun lang yung tip ko sa inyo. So inangat na natin siya ng konti. Sana
Sana hindi mangyari yung dati na halos isang box yung hindi natin napakinabangan. Ang gagawin ko dito, maglalagay tayo ng master blend tsaka isang case solution. Kasi yun na lang meron tayo dyan Baka bumili ulit ako ng CFF na version 2 ng NutriHydro. Alam nyo naman na wala akong one nutrient solution na ginagamit sa ngayon. Kasi nga, nasa experimental stage pa rin tayo. Magwa 1 year pa lang siguro tayo ng seryoso. Kumbaga, seryoso yung nagpagawa ako ng extension which is noong February. So, mga half year pa bago pa tayo masabing 1 year sa seryoso nito. So, hopefully, bago dumating yun, makakuha na tayong isa pang store partner. And usually, pag maulan, mahina talaga ang benta. Mostly, mga tindahan. Kasi, lumalabas lang ang tao talaga pag kailangan. Lalo na ngayon na medyo mabagyo. Ingat-ingat kayo. Labas lang kayo pag kailangan. So, ayun, yun lang naman gagawin ko. Pag napantay ko na yan, based sa tansya ko, ay pupunuin na natin ng tubig. Hindi yung punong-puno, yung may matitirang 3/4. Yan. So, yan. So, yan, naglegi na, ang haba. Legi yan para sa akin. Pero makaka-recover pa yan, mga tropa. Basta lang bumalik si Haring Araw. Magiging manipis kasi siya. Pero pag bumalik si Haring Araw, makaka-recover yan. Tsaka medyo inurong ko dito kasi nalililiman sila doon tulad ng sabi ko, dito usually yung araw. So dahil may pader dyan, natatakpan sila. So inurong ko muna dito. And ayan. So may mga spinach tayo. Nagro-root rot din yan. May mga root rot ako napapansin dyan sa mga spinach natin. Pero yun, tanim ka lang ng tanim. As harvest. And that's it. Palagay ko wala na ba akong ibang i-update. So, siguro ang gagawin ko lang, ito yung pinanggalingan nila dyan. So, tulad ng ginawa ko sa ibang styroboard, kaysa lakihan ko ng konti yung butas, kasi baka magkamali ako ng tansya, sobrang lumaki naman, at lumusot na yung net caps natin. Ang ginawa ko, yung paligid na lang, so, sinolder natin yung paligid para magkaroon ng mas manipis na opening. So, sana makatulong to. Hindi ko pala nalalagay ng number, pero lalagyan ng number yan. Meron naman tayong pentel dyan. So, ito yung nagiging storage ko dati. Pero alam ko, ewan ko may gamit pa dito. Ito yung ginagawa kong storage dati ng mga nutrient solution. Ayan. So, styro yan. Styro yung ilalim. Tapos ito yung dating ginagamitan ko ng mushroom. Parang storage ko to ng mushroom dati, yung tabla na yan. Tapos nilagyan ko lang ulit ng styroboard for insulation. So, yan, meron pa din, may nutrient solution pa dyan, kiss solution to Ito yung A and B natin, para mapakita ko na rin sa inyo. Ito yung A, tapos yung B, na kiss solution. Ito yung pH down. Yan. Tapos ito, meron tayong mga cups dito. Yan, yung B, ito, nilalagyan ko to ng B, syempre. Tsaka iron chelate. Ubos na yung iron ko Tapos ito A lang. So, sineseparate natin sila. Tapos dito naman is yung pH down lang. Ayan. Tapos, ayan, mapansin mo, nakasulat amo. Try ako nung dati, pero palagi ko hindi pa time kasi maliit pa naman yung taniman ko. Pero sinubukan ko dati, wala lang akong parang significant result. Kasi nga, saglit ko lang siya nagamit. Pero kung hindi pa expire yung amo ko doon na na powder, yan, pwede pa naman subukan din siguro as trial. Lalo na ayun konti ang araw ngayon. Pero kasi pag mag-foliar ng ganitong mataas ang humidity, pwede rin mag-encourage ng fungus. Doon sa kabila, kaya hindi masyadong lumalala yung fungus doon kasi laging basa. Ang gusto kasi ng fungus, tulad na nabanggit ko last video, is high humidity pero hindi totally wet. So, nababagalan sila sa pag-grow pag totally wet. Kaya kailangan may sila, high humidity, pero dry yung hindi sila 100% wet yung gagapangan nilang mga dahon. Yun lang sa akin, yun lang yung palagay kong kaya hindi masyadong kumalat yung fungus doon. Kaso hindi na sila masyadong lumaki dahil nga hindi na maganda yung timpla ng kanilang nutrient solution. Siguro sana yung nilalagyan ko, dinidisplayan ko dito sa garahe,
pwedeng siguro half strength. Next time, experiment natin. Pero usually, nilagay ko siya sa garahe para for pull out na for the next batch. Yan. So, mamaya, magdi-drain ulit ako ng 2 box dun sa kabila para linisin. So, meron na akong 5 na linis, meron pa akong isang lilinisin, tapos may i-drain pa tayo doon na 2 box pa. So, nililinis ko na rin kasi para lagay ako ng pwesto para doon sa additional natin or panibago nating setup na 1x3. 1x3 siguro muna. Tapos, yung net doon sa malaking net house, kukunin natin, i-reuse natin para doon sa 1x3. Ganun yung mangyayari, ganun yung nai-imagine ko, pero hindi ko sure kung kakayanin ko mag-isa. Pero susubukan natin, i-share ko sa inyo. So yun lang, medyo mahaba na yung kwento, pero ang gusto ko lang pakita sa inyo kung paano ako magpantay ng tubig. Hindi naman siya perfect, pero at least pantay siya sa tansya nyo. Yun lang, see you next update. Bye-bye.